Hello, 117. Ito po yung sa ABS-CBN. Saan po kayo? Tayo po ate. Ayan. Ayun po sumagot sa ating tawag. Thank you po. 117 Offshore Emergency. Ang 117 call center ay nakakatanggap ng 13,000 calls sa loob ng 24 na oras. Pero 98% nito ay prank calls, lalo na ang mga bomb threat. A lot of these are really prank calls. Okay. Prank calls. Masabi ko nga sa inyo, every call has to be validated. Kaya ang sabi ng Malacanang, hindi gawaing makabayan ang pananakot. Tiniyak din nila sa publiko na nakalatag na ang pinatinding seguridad. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. MILF Special Operations Group at mga terorista ang tinutumbok ng mga otoridad na siyang maaaring responsable sa Makati bus bombing. Exclusive nagpapatrol, Maan Makapagal. Sa nakalap na impormasyon ng intelligence community, lumalabas umanong responsable sa pagpapasabog ng Newman Goldliner bus ang MILF Special Operations Group at Alcobar. Sinasabing si MILF Commander Amiril Umbracato ng 105th MILF Base Command ang namuno sa operasyon. Ang gumawa umano ng bomba ay ilang miyembro pa ng Jemaah Islamiyah sa Maguindanao. May basbas umano ng MILF Higher Command ang pag-atake bilang ganti sa umano'y pagkakaaresto ni MILF Commander Guerra, isang miyembro ng MILF Central Committee. Nahuli si Guerra sa Davao International Airport noong Setyembre habang patungong Geneva. Nakadetene ngayon si Guerra sa Fort Bonifacio. Si Guerra umano ang tulay ng MILF sa Jemaah Islamiyah at Al-Qaeda. Itinanggi naman ng MILF ang mga aligasyon. Intelligence report yet to be processed and evaluated and validated. Sa palagay ko, mga misleading pa yung mga report na yan. Ito ay isang 81mm mortar. Ganito rin daw halos ang ginamit sa improvised explosive device na itinanim sa Newman Goldliner bus. Ang ganitong klaseng 81mm mortar ay karaniwang makikita sa mga insidente ng pagpapasabog sa Southern Mindanao. Nilinaw naman agad ni Justice Secretary Laila De Lima na inaalam pa ang lahat ng anggulo sa pagsabog. Right now, there's sa mga various angles ang parang pinakamalakas na anggulo, but of course not yet conclusive, is yung this could be an act of terrorism. Isa pang binabanggit na motibo sa Intel report ay upang madiskaril ang nalalapit na peace talks sa pagitan ng gobyerno at MILF sa Kuala Lumpur. This had been our desire, long desire. Sana maumpisa na po. That is why we express our happiness nung nagkaroon ng resumption, ma-resume na. Ayon naman sa isa pang Intel report na binavalidate pa rin ng otoridad, galing daw ang mga nambomba sa Abu Sayyaf Group na si Emran Mutahain sa ilalim ng pamamahala ni Kair Mundos, ang emir ng Abu Sayyaf sa Basilan. Ayon sa mga source, ganti raw ito ng Abu Sayyaf sa patuloy na opensiba ng militar sa Basilan. Pero hindi pa rin inaalis ni De Lima ang ilang posibleng motibo sa insidente. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. At muli pong nabuhay sa kamera ang panukalang irehistro ang mga prepaid SIM cards para hindi magamit ang mga cellphone sa krimen at terorismo. Nagkaroon po ng dagdag sa mga pabor sa naturang panukala matapos malaman na cellphone ang ginamit na triggering device sa pagpapasabog sa bus sa Makati noong Martes. Nagpapatrol, RG Cruz. Muling binuhay ni Congressman Rufus Rodriguez ang panukalang mandatory registration ng prepaid SIM card. Ito'y para masubaybayan ang mga bumibili ng SIM cards at para hindi magamit sa kalokohan o krimen ang cellphones. Lalo na nang mangyari ang Makati bus bombing kung saan cellphone ang ginamit na triggering device. Nadagdagan ang sumuporta sa panukala kabilang na si House Speaker Sonny Belmonte. Why not? Lahat ng telephone numbers naman registered, ha? But we'll have hearings on it. Pero para sa dealer ng SIM card, dagdag trabaho lang ito sa kanila. Ayon kay Congressman Nitos Magsaysay, dati nang hinaharang ng cellphone company sa panukala dahil magastos ito. Sad to say, hindi po lumulusot sa amin sa lower house. Kasi even the telcos themselves are telling us na it will cost them a lot. Kontra naman sa panukalang ito si Congressman Teddy Casino. Will the loopholes that criminals can use to still use even registered SIM cards will not be lost. It'll still be there. So, I mean, is it worth
going through all this effort. Tumanggi ang Globe na magkomento dahil hindi pa nila napag-aaralan ang panukala. Pero ayon sa SMART, dapat pag-aralang mabuti ng gobyerno ang panukala dahil maraming tao ang apektado. Bukod sa Makati bus bombing, cellphone din ang ginamit na triggering device sa Valentine's Day bombing noong 2005. Ayon sa security expert na si Romel Banlawi, hindi man mapigilan, malaking tulong ang pagpaparehistro ng SIM card para mahuli ang mga terorista. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. Hindi nagpahuli ang mga kandidatang may dugong banyaga sa screening ng Binibining Pilipinas pageant. Kilalanin sila sa pagpapatrol ni Mario Dumawal. Hindi lang mga kandidata ang natetensyon sa ongoing elimination para sa mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas 2011. Maging ang mga reigning beauty queen tulad ni Venus Ra, naninibago sa prosesong ngayong taon. The ladies who weren't called, thank you very, very much. Ito'y dahil sa unang pagkakataon ay may media coverage ng aktual na elimination. Time namin, binibigyan lang kami ng maliit na envelope. And then nakalagay doon na congratulations, parang ganito, nakapasok ka. And then sorry. Pero this time, in-announce nila talaga na okay, Canada na nga, you're in. Nakikita natin yung reaction talaga ng faces nila. If they are happy, if they are sad. This is the reality naman talaga. It's a beauty pageant, pero totoong tao ang mga sumasali dito. Pero may mga pagkakataon pa naman na pwede silang sumagot. Kabilang sa mga nakapasok pa sa kompetisyon, ang kakapasa lang sa Architecture Board exam na si Shamsi Subsu. Ang PhilAm na si Crystal Ann Grant, first runner-up sa Miss Philippines Earth 2007. It's actually been my dream since I was 12 years old, like telling my mom and my teachers like I'm going to be Miss Universe one day. I really want to. So, now's my time. Ang Libyan Pinay na si Arabella Hanesh, na host ng ABS-CBN Taguba. At ang Palestinian Pinay na si Sabrine Altawil. May payo naman si Binibining Pilipinas International, Krista Kleiner, sa mga matatanggal pa ngayong weekend. Don't think of it if you don't win, you didn't win anything from the pageant. Because if you push yourself, you will grow into a better woman and a better person. And you'll be able to take those traits with you wherever you go in life. Para naman sa mga nauna nang na-eliminate, tulad ng pamangkin ni Sharon Cuneta na si Rain Cuneta, tuloy ang pakikipagsapalaran sa mga susunod na beauty search. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Libu-libong seaman inireklamo ang pag-alis ng Special Recruitment Agency at one-stop processing. Pagmamaniobra umano sa budget ng Armed Forces of the Philippines, ibinunyag ng dating budget officer. Ascals, pinagkaguluhan ng fans ng dumayo sa Bacolod. At ina ni Charis, dinepensa ang fans ng anak na bineltahan ni Ogie Diaz. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV